Siguro po magbabago ang inyong pananaw kapag pinakita ko po sa inyo ang videong kumakalat ngayon. Pakinggan nyo mabuti ha, kayo na bahala umusga kung fake news ba ito. Pero kung sa tingin nyo dito fake news, i-share nyo po mga idol. With our chair for APRO and our APRO bicameral members, Hi, Chief Romy. that as we committed that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that regardless of whatever doubts, whatever they heard, Nagpalakpakan pa po yung mga syunga. Tama po yung sinabi ni VP Sara Duterte na itong dalawa lang daw po na to, si Saldico at saka si Speaker Romualdez, ang nag-a-aproba. Ang lupit nito ni Martin Romualdez. Mas matindi pa po siya sa Pangulo ng Bansa. Dahil siya po ang nagde-decide kung saan-saan po dadalhin ang pera ng taong bayan. please tell the AFP, top priority po kayo. Yan po mga Lodi, ang isa sa dahilan na sa tingin ko na nagpapatahimik sa AFP. Yo, what's up mga Lodis? Nag-Peps TV, welcome back po sa ating channel. Bago po natin simulan ang ibabahagi ko pong video sa inyo mga Lodi, gusto ko lang pong batiin si Tatay Duterte ng happy 80th birthday sa iyo, Tatay Duterte. At mamaya po, pupunta po tayo sa event dyan po sa San Pedro, pero makikisali rin po tayo sa motorcade mga Lodis na gaganapin po dyan sa Coastal Road. Kita-kits po tayo yan mga idol. O eto po mga Lodi ha, para po mabigyan po natin ng regalong napakaganda si Tatay Duterte. I-vote straight po natin ang PDP Laban Senatorial lineup ni Tatay Duterte para po naman makapagbalik po tayo ng pasasalamat sa kanya. Yan po ang kanyang hiling bago po siya napunta po sa The Hague, Netherlands. At ito po yung lineup ni Tatay Duterte. Baka po hindi nyo po alam, ilista nyo na lang po. Tulungan po natin silang makapasok sa Senado para po hindi po tuluyang maisang katuparan ng mga may maitim na balak kay VP Sara Duterte na ipa-impeach ito mga Lodi. So ito po yung topic natin ngayong araw na ito. Marami po kasi nagtatanong bakit daw po hinahayaan ng AFP na mangyari ito kay Tatay Duterte. Na sabi po ni VP Sara Duterte, gusto ko sumagot ang Armed Forces of the Philippines kung bakit nila pinayagan na mangyari ito because under the law, the Presidential Security Command is in charge of the security of former president, pero nangyari pa rin po yung ginawa po ni Torre. Sumagot naman po dyan si Secretary Teodoro. Yung trumaydor po kay Tatay Duterte. Wag nyo na pong ilalagay sa pwesto kung may balak man po itong tao na to mga Lodi. Itatak nyo na po sa utak ninyo na isa po itong traidor sa ating bansa. Sagot po niya, sabi ko lang may ginawa ang Armed Forces. Sinuportahan ang Philippine National Police dahil ito ay law enforcement operation. Walang role ang Armed Forces dito kundi sumuport sa PNP. Hindi nga. Siguro po magbabago ang inyong pananaw kapag pinakita ko po sa inyo ang videong kumakalat ngayon na meron po talagang ginawang pagmamanipula. Ito pong kampo ni Romualdez dito po sa Armed Forces of the Philippines. Ano ang ginawa ni Speaker Romualdez sa AFP para manahimik ito? At hindi gawin kung ano ang nararapat para po maprotektahan ang dating Pangulo at hindi po ito madala sa The Hague, Netherlands. Ito pong video na to, kumakalat ngayon sa social media, pero bakit wala po silang ginagawang investigasyon dito? Ang nakalagay po dito sa post po ni Bisaya sa Europe, yes sir, thank you sir. At sabi pa dito, part 1 daw po ito mga Lodi, siguradong may part 2 po ito. Paano daw po nag-leak? Kayo na humusga. Nakalagay po dyan, on the line of AFP Chief of Staff Romeo Browner, December 11, 2024. After BICAM. Uy, after BICAM ha? Baka naman sabihin nyo fake news. O ito mga Lodi, ipapakita ko po sa inyo kung ano po talaga ang napag-usapan dito po sa kumakalat na video leak po nila Speaker Romualdez, Saldico, at ito pong opisyal ng isang BICAM mga Lodi. Kilalanin po natin mga Lodi kung sino po yung kausap ni Speaker Romualdez. O ito, pakinggan nyo mabuti ha, kayo na bahala umusga kung fake news ba ito, pero kung sa tingin nyo hindi ito fake news, i-share nyo po mga idol. With our chair for APRO and our APRO bicameral members, Hi, Chief Romy. Bicameral member. please kindly convey to
to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed, but has been approved and is being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell them that regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Wow! Magkano mga Lodi ang daily allowance? Kung hindi ako nagkakamali, sabi po dito, Daily allowance from 150 to 350. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. wow, grabe! May isang salita po talaga to si Speaker Martin Romualdez. Kapag meron daw po siyang sinabi, sigurado daw pong yan ay masusunod. Kakaiba talaga. Nagpalakpakan pa po yung mga syunga. Yung ginagawa po nila dito, mga Lodi, tama po yung sinabi ni VP Sara Duterte na itong dalawa lang daw po na to, si Saldico at saka si Speaker Romualdez, ang nag-a-aproba ng mga budget dyan po sa hearing nila sa Kongreso. Yung budget hearing nila, mga Lodi, dalawa lang talaga may hawak nun. At biruin mo, mga Lodi, ang lupit nito ni Martin Romualdez. Mas matindi pa po siya sa Pangulo ng Bansa. Dahil siya po ang nagde-decide kung saan-saan po dadalhin ang pera ng taong bayan. Siya rin po, di ba, ang nag-decide ng mga AKAP, AIX, yung mga ayuda-ayuda na yan. Di ba siya rin po yun? Pera ng taong bayan, pero sa dalawang tao lang ang nag-a-aproba. Grabe na yung ginagawa niyo sa ating bansa. Nakakagalit talaga. Oh, mga Lodi, AI lang po. Fake news lang to. Yan yung sasabihin ng mga iba dyan eh. Hindi to totoo, mga Lodi. Lalo na yung mga tansong talangka. Ay, fake news yan. Gawa-gawa lang yan. Ay, pinutol yung video na yan. Tuloy pa natin. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo, and we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Ha? Mabuhay ang AFP. Mabuhay ang AFP. Dahil po sa pagbibigay po ng dagdag na allowance, sa tingin ko, ito po yung naging matinding dahilan ng AFP bakit wala po silang kibo. Ganun talaga, mga Lodi, no? Ito lang talaga nagpapatakbo ng buhay ng isang tao para sa mga walang dangal. Hindi ko naman po sinabi na lahat po sila ay ganun. Para lang po sa walang dangal, kaya po sinasamba ang ganito. Okay? Yan po, mga Lodi, ha? Tuloy pa natin. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this sir to the troops on the ground, and then I will include this in my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. Yung BICAM, mga Lodi, ha? Tapos yung ini-issue po dun sa GAA. Magiging fake news na naman to, mga idol. Dahil hindi na naman po nila ito paiimbestigan, panigurado yan. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we had committed in Zambales to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Uy, Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. mas marami pa raw pong darating. Ang lupit. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes sir, salamat po. Salamat. Sino yan? Si Browner, mga idol. Yan po, mga Lodi, ang isa sa dahilan na sa tingin ko na nagpapatahimik sa AFP. Anong ginagawa ni Romualdez, mga Lodi? Simpleng panunuhol. Hindi na po dinaan yan sa kung saan-saan man pong mga hearing na yan. Basta sila po nakapag-decide na dadagdagan daw po nila ang allowance ng ating AFP from 150 to 350. Ang lupit. Wala na pong budget hearing. Sila na po. Bahala na kayo dyan. Basta ang amin dito, mapasaya kayo. Dapat mapasaya nyo rin kami. Dapat hindi po kayo nakikialam sa mga plano namin. Parang ganun no?
Ang lupit talaga mga idol. Kaya po kawawang-kawawa ang ating bayan. Tapos yung iba naman, bulag-bulagan dahil nga nakakatanggap ng ayuda. Tuloy-tuloy na yung kanilang mga ginagawang anomalya. Yung mga durugista, dumarami na naman. Yung mga sugarol, lalong dumami. Tinanggal daw yung pogo mga idol, pero mas lalong dumami ang sugarol dito sa ating bansa ngayon. Nagpapatawa ba kayo? Yung mga walang alam sa pogo talaga. Yung hanggang ngayon bulag-bulagan pa rin dito sa administrasyon na ito. Magising na kayo. Ang bubo nyo, promise. So, ayan mga lodi ha. Ay nabalang musga kasi sasabihin na naman sigurado yan. AI lang po ito. Edited lang to. Fake news po ito. Kung fake news, dapat paimbestigahan ninyo. Tama ba ako? Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Bakit hindi nyo gumagawang paimbestigahan na kung saan-saan na dinadala ang budget at pera ng taong bayan, pero wala pa rin kayong ginagawa? Isa lang talaga ang mitiin ninyo. Siraan, pabagsakin ang mga Duterte dahil sila talaga ang naging hadlang nung panahon naging Pangulo si Tatay Duterte sa ating bansa. Kaya naging maayos ang takbo ng ating bansa dahil hindi po basta-basta napupunta kung saan-saan nakukulimbat ang ating pera. Yan ang inayawan ninyo. Kaya ngayon gusto nyo na magkaroon tayo ng ganitong klaseng gobyerno na meron pong panunuhol dahil magiging tiba-tiba kayo. Oh, sa tingin nyo ba hindi panunuhol tong nasa video? Rinig na rinig nyo naman, di ba mga idol? Etong video leak na to, na si Speaker Martin Romualdez, ang dating nilalagyan niya ang AFP. Hindi nadadaan ng hearing-hearing na yan, mga idol. Pipirmahan na ng Pangulo yan. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya mga lodi, kayo bahala kung anong gusto nyong panindigan. Basta ako maninindigan ako na mas importante pa rin na mapunta sa lahat ang pera ng ating bayan kaysa naman mapunta lang sa iilan. Hanggang dito lang po muna mga idol dahil kami po'y a-attend doon po sa event po ng birthday ni Tatay Duterte ngayon. Stay safe mga lods and God bless you all. Kayo na bahala magpakalat ng video na ito para mapaimbestigahan itong mga ginagawa ng ating tinuturing na leader ng ating bayan. Duterte pa rin.